Ayon sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 5, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." This verse means that those who are humble and gentle, not proud or harsh, will receive God's blessings. Ang nakakatuwa po rito, ang mga taong may kapakumbabaan, mababang loob, sasabi po natin na sila ay makakatanggap na pagpapalain ng Panginoon ang kanilang buhay. Ang salita pong meek, nangangahulugan po to, are those who are humble and very submissive before God. They find their refuge in Him and commit their way entirely to Him. Mga taong nagtitiwala sa Diyos ng buong buo. Mga tao na ang gusto lamang ay maluguran ang Panginoon, masayahan sa kanyang pinamumuhay. They are more concerned about God's work and God's purpose. God's people than about what might happen to them personally. Ito po yung mas concerned sila, hindi sa kanilang pansariling kagustuhan o mga inaabot sa buhay, kundi ang nais nila ay mapasayahan ang Diyos at lalong-lalo na po ang mga taong kanilang kinakaharap. The meek, rather than the aggressor, ultimately inherit the earth. Ang mga mapagpakumbaba, maaamo, ang sila pong magmamana ng tinatawag na paghahari ng Diyos. Hindi naman po ang meek o ang kamuan ay nangangahulugan po ng you tolerate the wickedness, you tolerate the sinfulness. Hindi po ang ibig sabihin nun. Kundi siya po ay approachable. Siya po ay masasabi natin na madaling lapitan. Hindi po siya arrogante na know-it-all, ika nga. Hindi rin po siya mayabang na alam niya ang lahat at parang kayang-kaya niya ang lahat. Bagkus ang pagiging maamo or meek and gentle, ang sinasabi po niya sa kanyang sarili, ang gusto niya maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga tao o sa mga tao, paglalagay sa kanyang puso ng mga tao. And of course, hindi po ito yung ilalagay mo ang mga taong makakasira sa iyo, ilalagay mo ang mga tao sa iyong puso na yayakapin ang kanilang maling mga katuruan o mga maling gawi, gagayahin mo. Hindi po ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po ng meekness ay inilalagay mo sila, ang kapwa, dahil nais sa iyong puso, dahil nais mo silang mapaglingkuran. Inilalagay mo sila dahil nais mo silang magkaroon ng access, lalong-lalo na po sa salita ng Panginoon na iyo pong dadalhin sa kanila. Mga mahal kong kapatid, kaibigan, kamanggagawa, kapitbahay, o sino ka man at anuman ngayon ang kalagayan mo. Ang Biblia po ay tahasang nagsasabi sa atin na ang kamuan ay isang bagay na nais ng Panginoon sa atin. Sapagkat ito po yung attitude, character ng Panginoon. Nakita naman po naman natin na ang Panginoon, nung siya po ay nandito sa mundo, alam niyo po na ang mga tao ay lumalapit sa Kanya kaysa doon sa mga Pariseo at Iskriba, kaysa doon sa mga kinikilala na ng karamihan na marurunong at matataas ang antas ng kaalaman at mga pinagtapusan. Sa panahon na yon, lumalapit sila kay Jesus sapagkat si Jesus ay kaiga-igaya, si Jesus ay madaling malapitan, very approachable and accessible. Sa oras na ito, kumusta po tayo? Ang mga tao ba ay nakakalapit sa atin? Ang mga tao ba ay may access sa atin? Dahil we are meek. Alalim po nyo, mapalad ang maamo. Mapalad ang nagpapakumbaba sapagkat mamanahin nila ang paghahari ng Panginoon. Ang buhay na pinagpapala
ay buhay na nagpapala. God bless us all.